Ikalawa ng umaga, sa isang madilim at liblib na dike. Paalam na po, Mama. Ang manugang ay ngumiti habang hawak ang wheelchair. Sa susunod na buhay nyo, sana sa mayamang pamilya na kayo ipanganak. Hindi sa nagtitinda lang ng ulam sa palengke. Mara, huwag mong gawin yan. Junjun, anak. Tinawag ng ina ang kanyang anak. Hindi tumugon ang anak. Umiwas siya ng tingin. Patuloy siyang umiwas sa mata ng kanyang ina hanggang sa huli. Mama, huwag niyo po kaming sisihin. Kailangan lang namin ng pondo para sa biyahe. Sa buong mundo, tinulak ng manugang ang wheelchair. Plak! Si Aling Celia, may 68 taon, ay nahulog sa malamig na tubig. 34 na taon na ang nakalipas, namatay ang kanyang asawa. Si Celia, nasa edad 28, ay niyakap ang kanyang anak na may 8 taon at nanumpa. Gagawin ko ang lahat para makatapos sa kolehiyo ang batang ito. Gumising siya ng alas 4 ng umaga para magluto ng ulam. Hindi siya nagpahinga kahit pa nagbalat at nagdugo ang kanyang mga kamay. 3 buwan siyang nagutom sa tanghalian para makapagtipon ng pambayad sa tutorial. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang natipon, 5 milyong piso, para sa kasal ng anak. Ito ang anak na pinalaki niya ng may matinding sakripisyo. Ngayon, itatapon siya ng anak na ito sa dike para lamang makapaglakbay sa mundo. Ngunit hindi alam ng mag-asawa. May isang taong nakatago sa damuhan at nakakita sa lahat, at may isang babaeng nagngangalang Ate Gina na haharang sa biyaheng iyon. Magandang araw mga kaibigan. Salamat sa patuloy na pagbisita. Huwag kalimutang i-subscribe, i-like at i-click ang notification bell. Ngayon, ibabahagi namin ang kwento ni Aling Celia, isang 68 taong gulang na ina na iniwan sa dike ng kanyang anak at manugang matapos siyang stroke, at kung paano siya himalang nakaligtas. Kung ang anak na pinalaki mo sa loob ng 34 na taon, na puno ng dugo at pawis, ay umiiwas ng tingin habang itinutulak ka sa tubig, ano ang gagawin mo? Samahan niyo kami hanggang sa dulo. Ikalawa ng umaga, sa isang liblib na dike, huminto ang isang itim na sasakyan. Bumaba sina Junjun at Mara. Binuksan ng mag-asawa ang trunk at inilabas si Aling Celia na nakaupo sa wheelchair. Si Celia ay paralisado ang kanang bahagi ng katawan at nakatali sa wheelchair matapos stroke, 1 buwan na ang nakalipas. Sinimulan ni Mara itulak ang wheelchair patungo sa dike. Nagtanong si Celia sa nanginginig na boses. Mara, nasaan tayo? Sabi mo sa nursing home tayo pupunta? Huminto si Mara, tumingin sa kanyang biyenan at ngumiti. Mama, paalam na po. Nanlaki ang mata ni Celia. Ano? Yumuko si Mara at bumulong. Sa susunod na buhay niyo, sana sa mayamang pamilya na kayo ipanganak. Hindi sa nagtitinda lang ng ulam sa palengke. Nanigas ang buong katawan ni Celia. Ang mata ng manugang ay puno ng malamig na ngiti. Mara, huwag mong gawin yan. Junjun. Tinawag ni Celia ang kanyang anak. Si Junjun ay nakatayo mga 3 metro ang layo. Naghanap si Celia ng paraan para makuha ang atensyon ng anak. Junjun, anak. Tumingin ka sa akin, anak. Kulako. Ngunit hindi tumugon si Junjun. Umiwas siya ng tingin. Patuloy niyang iniwasan ang mata ng kanyang ina hanggang sa huli. Muling nagsalita si Mara. Mama, huwag niyo po kaming sisihin. Kailangan lang namin ng pondo para sa biyahe sa buong mundo. Kasabay ng mga salitang iyon, itinulak ni Mara ang wheelchair. Plak! Nahulog si Celia sa malamig na tubig. Nakatali sa wheelchair, umabot ang tubig sa dibdib ni Celia. Ang malamig na tubig ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Tulungan niyo ako. Junjun, anak, iligtas mo ako. Nagpumiglas si Celia sa tubig, ngunit ang kanyang paralisadong kanang kamay ay hindi gumagalaw. Gamit ang kaliwang kamay, nagpupumiglas siya at inilabas ang kanyang mukha sa tubig. Mabilis na sumakay ng kotse ang mag-asawa matapos lumingon kay Celia ng 1 beses, umandar ang kotse. Ang brake light ay nagningning ng pula sa dilim. Sa sandaling iyon, may bumangon mula sa damuhan sa kabilang panig ng dike. Si Tatay Boyong, isang retiradong bumbero na may 72 taon. Nangingisda siya at nakita niya ang lahat. Noong una, nag-isip siyang isang pamilya ang nagdadala ng pasyente. Ngunit nang itulak ang wheelchair sa tubig, nanlaki ang mata ni Tatay Boyong. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit huli na. Si Celia ay nahulog na sa tubig
at ang mag-asawa ay sumakay na sa kotse. Malinaw na nakita ni Tatay Boyong ang plate number na nasasalamin sa brake light ng kotse. Itinapon niya ang kanyang fishing rod at tumalon sa tubig. Sa kabutihang palad, mababaw ang gilid ng dike. Sa bahaging hanggang baywang ang tubig, nahawakan ni Tatay Boyong ang wheelchair. Ang mukha ni Celia ay kalahati ng nalubog sa tubig. Lola, gumising po kayo. Kinapa ni Tatay Boyong ang seatbelt buckle ng wheelchair at inalis ito. Ito ay kasanayan na natutunan niya sa 30 taon niyang pagiging bumbero. Inialis niya si Celia mula sa wheelchair at hinila palabas ng tubig. Bumuhos ang tubig mula sa bibig ni Celia. Inihiga ni Tatay Boyong si Celia sa damuhan at sinimulan ang CPR. 1, 2, 3, umubo si Celia ng malakas at ibinuga ang tubig. Nakarinig siya ng mahinang hininga. Kinuha ni Tatay Boyong ang cellphone sa nanginginig na kamay at dinial ang 911. Hello? May nahulog sa dike, bilisan niyo po. 34 na taon na ang nakalipas. Sa isang maliit na funeral home sa probinsya, si Celia, nasa edad 28, ay umiiyak sa harap ng larawan ng namatay. Ang lalaki sa larawan ay si Manong Manolito, asawa ni Celia, na pumanaw sa edad na 32 matapos masagasaan ng truck sa isang construction site. Sa kanyang kandungan ay ang kanilang anak na may 8 taon, si Junjun. Umiiyak ang bata sa yakap ng ina. Hindi alam ang nangyayari. Junjun, huwag kang umiyak. Nandito si Mama. Nilunok ni Celia ang kanyang luha habang niyayakap ang anak. Nang umalis sila sa funeral home, nagpasya si Celia. Gagawin ko ang lahat para mapag-aral sa kolehiyo ang batang ito. Agad pagkatapos ng libing, nagtayo si Celia ng karinderya sa gilid ng palengke. Ang tanging pera niya ay ang 500,000 piso et mambadlimbulina mula sa insurance ng asawa. Sa maliit na puwesto, nagsimula ang bagong buhay ni Celia. Araw-araw, gumigising siya ng alas 4 ng umaga. Naglilinis siya ng mga gulay, nagpapakulo ng karne, at nagluluto ng iba't ibang ulam. Hindi siya nagpapahinga kahit pa nagbalat at nagdugo ang kanyang mga kamay. Si Manang Berta, ang kanyang kapitbahay sa puwesto, ay napailing nang makita ang kamay ni Celia. Celia, tingnan mo ang kamay mo, baka hindi mo na magamit yan. Ngumiti si Celia at sumagot, ayos lang po ate, kailangan kong gawin ito para mapag-aral si Junjun. Tumutulong si Junjun sa deliver ng ulam matapos ang klase. Tumakbo siya sa iba't ibang eskinita, habang bitbit ang mabibigat na lalagyanan. Isang araw, nadapa siya habang deliver at nasugatan ang tuhod. Umaagos ang dugo ngunit hindi umiyak si Junjun. Ma, ayos lang ako. Hindi natapon ang ulam. Dahil sa mga salitang iyon, niyakap ni Celia ang anak at umiyak ng umiyak. Junjun, salamat anak, salamat. Lumipas ang mga taon at si Junjun ay naging high school na. Isang araw, umuwi si Junjun mula sa eskwelahan na nakayuko. Junjun, bakit? Ma, lahat ng kaibigan ko may tutor. Gusto ko ring mag-tutorial. Nabigla si Celia. Ang bayad sa tutorial ay 3,000 piso, pa 3,000 bawat buwan. Iyon ay pera na hindi kayang tustusan ng kita niya sa karinderya. Hindi nakatulog si Celia ng gabing iyon. Kinabukasan, nagsimula siyang magutom sa tanghalian. Kinakain niya lang ay isang dakot ng kanin sa umaga at isang tasa ng sabaw sa gabi. Nagutom siya sa loob ng 3 buwan. Nakaipon siya ng 9,000 piso, 9,000. At ipinadala si Junjun sa tutorial. Labis na nabahala si Manang Berta at nagtanong, Celia, bakit ka pumayat? Kumakain ka ba? Ngumiti si Celia at sumagot, Ate, nagda-diet ako ngayon. Sabi nila, kailangan kong magpapayat para maging malusog. Iyon ay kasinungalingan. Sa tuwing tanghalian, umiinom lang si Celia ng tubig sa likod ng karinderya at nagtitiis sa gutom. Sa ganitong paraan, natipon niya ang pambayad sa tutorial ng anak. Isang himala ang nangyari noong grade 12 na si Junjun. Nakapasa si Junjun sa isang prestihiyosong unibersidad. Sa araw ng anunsyo, napaupo si Celia sa gitna ng palengke at umiyak. Kolehiyo na si Junjun, ang anak ko. Nagtipon ang lahat ng mga tindera, kasama si Manang Berta. Celia, congrats. Tapos na ang paghihirap mo.
Sabay-sabay silang umiyak. Ito ang anak na pinalaki niya sa loob ng 24 na taon, na puno ng dugo at pawis. Sa wakas, nagbunga ang kanyang pagsisikap upang makalikom ng ₱60,000 para sa tuition sa kolehiyo, lalo pang nagtrabaho si Celia. Gumigising siya ng 3:00 ng umaga para magluto at deliver ng merienda sa hating gabi sa gabi. Sa loob ng 2 buwan, nakaipon siya ng ₱60,000. Sa araw ng pagtatapos ni Junjun, isinuot ni Celia ang kanyang pinakamalinis na damit at pumunta sa eskwelahan. Itinago niya ang kanyang magaspang na kamay sa mahabang manggas. Nang kumuha ng larawan sa tabi ng anak, ngumiti si Celia ng pinakamasayang ngiti sa mundo. Sabi ng photographer, "Mama, ipakita niyo po ang kamay niyo." Mabilis na itinago ni Celia ang kanyang kamay sa manggas. Hinawakan ni Junjun ang kamay ng kanyang ina. "Ito ay magaspang at may mga kalyo. Ma, salamat. Sigurado akong gagantihan ko ang kabutihan mo." Namuo ang luha sa mata ni Junjun. Umiyak din si Celia. "Junjun, sapat na sa akin na makita kang nagtatagumpay, anak. Iyon na ang sukli sa akin." Sa panahong iyon, hindi alam ni Celia na itatapon siya ng anak na ito sa dike at tatawagin niya ang pangalan ng kanyang anak sa malamig na tubig ng gabing iyon. 5 taon na ang nakalipas. Si Junjun ay nasa edad 37. Isang araw, umuwi si Junjun kasama ang isang babae, si Mara, na nagtatrabaho sa isang luxury section ng department store. "Ma, gusto ko siyang pakasalan." Tiningnan ni Celia ang mukha ng anak. Nagningning ang mata ni Junjun. "Sapat na iyon kay Celia. Sige, kung gusto ng anak ko, gusto ko rin." Mahigpit na hinawakan ni Celia ang kamay ni Mara. "Mara, alagaan mo si Junjun namin." Yumuko si Mara at sumagot, "Opo, Mama. Aalagaan ko po siya." Nagsimula ang paghahanda sa kasal. Humingi ang pamilya ni Mara ng ₱300,000 para sa engagement gifts at jewelry. Humingi pa sila ng karagdagang ₱500,000 para sa down payment ng bagong bahay. Ibinigay ni Celia ang ₱500,000 na natipon niya habang buhay. Ibinigay din niya ang ₱300,000 na goodwill money mula sa karinderiya. Iyon ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng 34 na taon. Labis na nabahala si Manang Berta. "Celia, hindi ka ba nagsasapalaran? Paano ang pangtanda mo?" Ngumiti si Celia at sumagot, "Ayos lang, ate. Ang makita lang na masaya ang anak ko ang pensyon ko." Sa araw ng kasal, nakasuot si Celia ng magandang Filipiniana at tumayo sa tabi ng anak. Nang tinatanggap nila ang pagbati mula sa mga bisita, namuo ang luha sa mata ni Celia. Sa wakas, naikasal na ang kanyang anak. Labis siyang natuwa. Pagkatapos ng kasal, naging mabait si Mara kay Celia. Dumadalaw siya tuwing Pasko at nagdadala ng mga gift box. "Mama, kailangan niyo pong maging malusog." Masayang masaya si Celia sa kanyang manugang. Ipinagmamalaki niya ito kay Manang Berta. "Ang bait ng manugang ko. Pinagpala ako." Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Celia. Ibang-iba ang mukha ni Mara kapag kasama niya lang si Junjun. "Han, tumawag na naman ang mama mo?" tanong niya. Bumuntong hininga si Mara at sumagot. Sabi niya, pumunta raw kami sa Sabado. Pero alam mo naman, binibigyan niya tayo ng mga ulam na amoy palengke. Ayoko talaga noon. Nagpakita ng pagkabahala si Junjun, pero pinaghirapan ni Mama yon. Naging malamig ang boses ni Mara. Pinaghirapan? Ang ibang biyenan, nagbibigay ng gift certificate sa department store. Ang biyenan ko, nagtitinda lang ng ulam sa palengke. Nahihiya akong sabihin sa mga kaibigan ko. Sinubukan ni Junjun na ipagtanggol ang kanyang ina. "Mara, alam mo kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Mama para lang mapalaki ako." Tiningnan ni Mara si Junjun at sinabi, "Oo, alam ko. Pero kailangan ko bang pakinggan ang kwento na yan habang buhay? Nakakasawa." Natahimik si Junjun. Hindi siya makasagot sa asawa. Mula noon, isang maliit na lamat ang nagsimulang mabuo sa puso ni Junjun. Sa 3 taon ng kanilang kasal, nagkaroon si Junjun ng malaking problema. Inanunsyo ang listahan ng mga promote sa kanilang kumpanya at wala ang pangalan ni Junjun. Naging manager na ang kanyang mga kasabay, ngunit supervisor pa rin siya. Lasing na umuwi si Junjun. Sumimangot si Mara at nagtanong, "Lasing na naman? Anong nangyari?" "Hindi ako na, promote.
Tumigas ang mukha ni Mara. Ano? Ibig sabihin, pareho pa rin ang suweldo mo? Yumuko si Junjun. Paumanhin. Bumuntong hininga si Mara. Paumanhin? Kailan tayo magkakaroon ng sarili nating bahay? Sa panahong iyon, nahikayat si Junjun ng kanyang junior na kaibigan. Kuya, kung mamumuhunan ka sa negosyo ko, triple ang kikitain mo. Naglagay ng puhunan si Junjun ng 300,000 pesos na natitira niyang pera. Kumuha pa siya ng card loan at nagdagdag ng 500,000. Ang resulta ay nakakabingi, isa pala iyong scam. Sa isang iglap, napunta si Junjun sa 800,000 pesos na utang. Nagsimulang tumawag sa bahay ang mga kolektor. Sinagot ni Mara ang tawag at sumigaw kay Junjun. Ano ito? 100 na utang? Lumuhod si Junjun sa sahig. Mara, patawarin mo ako. Babayaran ko lahat. Malamig na tumingin si Mara. Paano mo babayaran? Sa 30,000 pesos na suweldo mo? Kinuha ni Mara ang isang folder mula sa drawer. Alam mo ba ito? Divorce paper yan. Pumirma ka. Nagputi ang mukha ni Junjun. Mara, wag, mahal. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Inilagay ni Mara ang folder sa mesa at sinabing, pagkakataon? Sige, mayroon lang isang paraan. Tumingin si Junjun. Ano? Tiningnan ni Mara si Junjun sa mata. Humingi ka ng pera sa mama mo. May lupa siya sa probinsya, di ba? Kapag binenta mo yon, aabot sa 500,000 hanggang 600,000. Nag-iba ang ekspresyon ni Junjun. Si Mama, ibinigay na niya lahat noong ikinasal tayo. Suminghal si Mara. May natira pa siyang lupa. At saka, kapag namatay si Mama mo, sa atin din naman yun. Kunin na lang natin ng mas maaga. Hindi nakasagot si Junjun. Umiikot sa kanyang tainga ang sinabi ni Mara. Pagkatapos nito, lalo pang lumakas ang panggigipit ni Mara. Gabi-gabi, binabanggit niya ang tungkol sa pera ng biyenan. Tumawag na naman ang mga kolektor. Kung hindi natin mabayaran ang interes ngayong buwan, pupunta sila rito. Napahawak si Junjun sa kanyang ulo. Oo na, oo na. Kung gayon, sabihin mo kay Mama na ibenta ang lupa. Unti-unting napagod si Junjun. Wala na siyang lakas para kontrahin ang sinabi ng asawa. Unti-unting lumiit ang lugar ng ina sa puso ni Junjun. Isang araw, nagdala si Mara ng isang dokumento. Hon, pumirma ka rito. Kinuha ni Junjun ang dokumento. Ano ito? Life insurance ni Mama. 7,000. Ang coverage ang mata ni Junjun. Ano? Life insurance? Kalmadong sumagot si Mara. Matanda na si Mama, di ba? Kung sakaling pumanaw siya, makukuha natin ang 2,000. Sapat na para mabayaran ang utang. At may matitira pa. Umiling si Junjun. Hindi ba sobra na to? Niyakap ni Mara si Junjun at bumulong. Ano ang sobra? Lahat ng tao ay gumagawa nito. May 68 taon na si Mama na stroke siya. Hindi natin alam kung kailan siya aalis. Nag-atubili si Junjun. Ngunit dahil sa mapilit na pangungumbinsi ni Mara, pumirma siya sa dokumento. Kaya, nang hindi alam ni Celia na isagawa ang life insurance. Noong taglagas, habang nagtitinda si Celia sa karinderya, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Para bang nawalan ng lakas ang kanang braso niya. Napabulong si Celia. Bakit ganito? Nahulog sa sahig ang lalagyanan ng ulam na hawak niya. Natumba ang katawan ni Celia. Tumakbo si Manang Berta mula sa katabing pupwesto. Celia, Celia. Malabo ang paningin ni Celia at tuluyan siyang bumagsak. Dali-daling tumawag si Manang Berta sa emergency. Hello? May natumba, bilisan nyo. Dumating ang ambulansya at dinala si Celia sa ospital. Ipinaliwanag ng doktor sa mag-asawa. May bara sa ugat ng kanyang utak at paralyze ang kanang bahagi ng katawan niya. Ito ay stroke. Tumigas ang mukha ni Junjun. Stroke? Magagamot pa ba? Tumango ang doktor. Kung magpapatuloy siya sa rehabilitation, gagaling siya. Ngunit matatagalan. Sumingit si Mara. Magkano ang gastos? Ang hospital bill at rehabilitation ay aabot sa mga 30,000 bawat buwan. Nang lumabas sila sa hallway, hinawakan ni Mara si Junjun. Hon, 30,000 bawat buwan. May 800,000 tayong utang. Paano natin yan tustusin? Nagpakita ng pagkabahala si Junjun. Pero si Mama pa rin yan. Pinutol ni Mara ang sinasabi ni Junjun.
May bakanting bahay siya sa probinsya, di ba? Doon na lang natin siya dalhin. Pupuntahan na lang natin siya paminsan-minsan. Matagal na nag-atubili si Junjun. Ngunit dahil sa bigat ng utang, tumango siya. Sinabi ng mag-asawa kay Manang Berta at sa mga tindera sa palengke, dinala namin si Mama sa isang magandang nursing home. Nagtanong si Manang Berta, "Nursing home? Saan?" "Dadalaw ako." Ngumiti si Mara at sumagot, "Hindi pa po siya pwedeng dalawin. Kailangan po ni Mama ng kapayapaan." Kakaiba ang naramdaman ni Manang Berta, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Si Celia ay dinala sa bakanting bahay sa probinsya, hindi sa ospital. Nakahiga siya sa kama na puno ng alikabok. Bago umalis si Junjun, sinabi niya, "Ma, tiis lang. Babalik ako bawat linggo." Hinawakan ni Celia ang kamay ng anak. "Junjun, ang lamig dito. Gusto kong bumalik sa ospital." Tinanggal ni Junjun ang kamay ng ina at tumayo. "Ma, may rason ako. Magtiis ka lang." Sumara ang pinto. Naiwan si Celia walang kasama. Sa kanyang paralisadong katawan, kailangan niyang gumapang. Siya lang ang kailangang mag-alaga sa sarili, pati na sa pagpunta sa banyo at pag-inom ng tubig. Bawat linggo, dumadalaw ang mag-asawa. Iniiwan lang nila ang mga pagkain at mabilis na umaalis. Hindi sila tumitingin sa mata ni Celia. Umiyak si Celia habang pinapanood ang kotse ng anak na nawawala sa likod ng bintana. "Junjun, ano ang nagawa kong mali?" Ang pag-iyak lamang ni Celia ang umalingaw-ngaw sa malamig na silid. Lumipas ang isang buwan. Hindi alam ni Celia na may mas masahol pang plano ang kanyang manugang. Isang buwan matapos iwanan si Celia sa bakanting bahay sa probinsya, paulit-ulit na tumawag si Manang Berta kay Junjun. "Junjun, ibigay mo na sa akin ang pangalan ng nursing home. Dadalaw ako kay Celia." Palaging nagdadahilan si Junjun. "Tita, hindi pa po pwedeng dalawin si Mama. Masama po ang lagay niya. Pero ibigay mo man lang ang pangalan. Padadalahan ko ng bulaklak. Tawagan ko na lang po kayo mamaya." Binaba ni Junjun ang telepono. Nag-isip si Manang Berta, kakaiba. Kahit gaano sila busy, hindi man lang nila maibigay ang pangalan ng nursing home. May pag-aalala sa puso ni Manang Berta, ngunit hindi siya nagtanong pa. Sa panahong iyon, ibinahagi ni Mara ang kanyang nakakatakot na plano kay Junjun. Nakaupo si Mara sa sofa at tinawag si Junjun. "Han, halika rito." Ipinakita ni Mara ang screen ng kanyang cellphone, isang ad cruise sa buong mundo. "Tingnan mo, 3 buwan na cruise sa mundo. Hindi ba parang panaginip?" Umiling si Junjun. "Paano tayo makaka-cruise? Saan tayo kukuha ng pera?" Tiningnan ni Mara si Junjun sa mata. "Mayroon tayong pera." "Saan?" Mahinang sinabi ni Mara. "Ang lupa ni Mama sa probinsya. Kapag binenta, 600,000 yon. Idagdag pa ang milyong na insurance." Tumigas ang mukha ni Junjun. "Insurance? Makukuha lang natin yan kapag namatay si Mama." Tumango si Mara. "Oo, tama." Tumayo si Junjun. "Baliw ka ba? Ano ang pinagsasabi mo?" Malamig na sinabi ni Mara. "Hindi ako baliw. Hinaharap lang natin ang realidad. 30,000 bilong bawat buwan ang hospital bill ni Mama. May 800,000 peso tayong utang. Saan natin kukunin ang perang yun?" Yumuko si Junjun. Pero yun ay. Lumuhod si Mara sa harap ni Junjun. "Han, may 68 taon na si Mama. Na, stroke, at paralisado. Ilang taon pa ba ang itatagal niya sa nursing home?" "Mara, huwag, mahal, pakiusap." Lalo pang naging matamis ang boses ni Mara. "Padadaliin lang natin ang pag-alis niya. Mahirap din naman ang buhay ni Mama sa ganyang kalagayan. Bibigyan natin siya ng kapayapaan." Tinakpan ni Junjun ang kanyang tainga, ngunit patuloy siyang nakarinig sa boses ni Mara. "Bayaran natin ang utang, cruise, tayo, at magsimula ng bagong buhay. Book ko na ang cruise. Departure sa loob ng 2 linggo." Tumingin si Junjun. "Book mo na?" Ngumiti si Mara at sumagot. "Oo, kahapon. Gamit ang 600,000 mula sa benta ng lupa ni Mama." Nagputi ang mukha ni Junjun. Nang walang permiso ko, kinuha ni Mara ang dokumento mula sa drawer. Nandito rin ang divorce paper. "Cruise tayo o divorce?" Hindi nakasagot si Junjun. Hinimas ni Mara ang pisngi ni Junjun at bumulong. "Ang dike.
Sa tingin ko, maganda yon. Kapag gabi, walang makakakita. Yumuko si Junjun. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya nakatanggi sa huli. Nang gabing iyon, pumunta ang mag-asawa sa bakanteng bahay sa probinsya. Sa loob ng kotse, sinabi ni Mara, "Sabihin natin kay Mama na sa nursing home tayo pupunta, ha?" Hindi sumagot si Junjun. Tiningnan lang niya ang madilim na kalsada. Nang dumating sila sa bakanteng bahay, binuksan ni Mara ang pinto. Si Celia ay nakahiga sa sulok ng silid. Isang buwan siyang hindi naligo, kaya magulo ang buhok niya. "Mama, dadalhin na po namin kayo sa isang magandang nursing home ngayon." Nagningning ang mata ni Celia. "Talaga? Sa wakas, makakabalik na ako sa ospital?" Ngumiti si Mara at sumagot, "Opo, isang napakagandang lugar. Gagaling kayo agad, Mama." Hinawakan ni Celia ang nanginginig na kamay ni Mara. "Mara, salamat. Pinagpala ako sa manugang ko." Ngumiti lang si Mara. Inilagay ni Junjun ang kanyang ina sa wheelchair. Tiningnan ni Celia ang mukha ng anak at sinabi, "Junjun, salamat. Salamat at kinuha mo si Mama." Umiwas si Junjun sa mata ng ina. "Opo, Mama. Tara na." Inilagay ang wheelchair sa kotse at umalis ang mag-asawa. Tumingin si Celia sa labas ng bintana at nagtanong, "Nasaan ang nursing home? Malayo pa ba?" Sumagot si Mara, "Malapit na po. Maganda ang tanawin." Naniwala si Celia. Gumaan ang pakiramdam niya sa pag-isip na makakakuha na siya ng komportableng treatment. Ang kotse ay hindi huminto sa nursing home. Isang madilim na dike iyon. Tumingin si Celia sa labas ng bintana at nagtanong, "Nasaan tayo? Bakit ang dilim dito sa nursing home?" Binuksan ni Mara ang pinto ng kotse at sumagot, "Mama, baba na po kayo. Dumating na tayo." Kinuha ni Junjun ang wheelchair mula sa trunk. Ipinasakay si Celia at nagsimulang itulak patungo sa dike. May takot sa mukha ni Celia. "Junjun, hindi ba tubig yan? Nasaan ang nursing home?" Kinuha ni Mara ang handle ng wheelchair at mahigpit niyang tinali ang katawan ni Celia sa wheelchair gamit ang seatbelt. Sumigaw si Celia, "Mara, ano yan? Bakit mo ako tinali?" Lumuhod si Mara sa harap ni Celia at ngumiti. "Mama, paalam na po." Nanlaki ang mata ni Celia. "Ano?" Yumuko si Mara at bumulong. "Sa susunod na buhay niyo, sana sa mayamang pamilya na kayo ipanganak." Hindi sa nagtitinda lang ng ulam sa palengke, nanigas ang buong katawan ni Celia. Ngayon, naunawaan na niya ang lahat. Wala talagang nursing home mula sa simula. "Mara, pakiusap. Ano ang nagawa kong mali?" Nagpumiglas si Celia, ngunit ang katawan niya, na nakatali sa seatbelt, ay hindi gumalaw. Tumingin si Celia sa anak. "Junjun, anak, iligtas mo si Mama." Si Junjun ay nakatayo mga 3 metro ang layo. Naghanap si Celia ng paraan para makuha ang atensyon ng anak. "Junjun, tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa mata ni Mama." Ngunit umiwas ng tingin si Junjun. Patuloy niyang iniwasan ang mata ng kanyang ina hanggang sa huli. Nawasak ang puso ni Celia. Ang anak na pinalaki niya sa loob ng 34 na taon ay umiwas ng tingin. Sa huli, sinabi ni Mara, "Mama, huwag niyo po kaming sisihin. Kailangan lang namin ng pondo para sa biyahe sa buong mundo." Kasabay ng mga salitang iyon, itinulak ni Mara ang wheelchair. Plak! Nahulog si Celia sa malamig na tubig. Binalutan ng tubig na parang yelo ang kanyang katawan. "Tulungan niyo ako, Junjun." Nagpupumiglas si Celia sa tubig, ngunit ang paralisadong kanang kamay niya ay hindi gumalaw. Gamit ang kaliwang kamay, nagpupumiglas siya at inilabas ang kanyang mukha sa tubig. Umalis ang mag-asawa nang hindi man lang lumingon. Umandar ang kotse. Ang brake light ay nagningning ng pula sa dilim. Unti-unting lumulubog si Celia. Umabot na ang tubig sa kanyang bibig. "Junjun, Junjun." Unti-unting humina ang boses ni Celia. Nagdilim ang kanyang paningin. Sa sandaling iyon, may bumangon mula sa damuhan. Hindi nakatulog si Tatay Boyong ng gabing iyon. Pumunta siya sa dike para mangisda, ang tanging libangan niya matapos siyang magretiro. Umupo siya sa damuhan at naghagis ng fishing rod. Mga 2:00 ng umaga, isang kotse ang huminto sa harap ng dike. Tumingin si Tatay Boyong. Sino ang pumunta rito ng gabi? Noong una, nag-isip niyang isang pamilya ang nagdadala ng pasyente.
Nakita niya ang isang matanda na nasa wheelchair at inaalalayan ng mag-asawa, ngunit kakaiba. Itinutulak ng mag-asawa ang matanda patungo sa dike, hindi sa nursing home. Kinuskos ni Tatay Boyong ang kanyang mata. Ano yon? Huminto ang babae, lumuhod sa harap ng matanda. May sinabi siya at itinulak ang wheelchair. Plak! Narinig niya ang tunog ng matanda na nahulog sa tubig. Parang huminto ang puso ni Tatay Boyong. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit huli na. Nagmamadali ang mag-asawa na sumakay sa kotse. Umalis ang kotse. Nang umilaw ang brake light, malinaw na nakita ni Tatay Boyong ang plate number. 12 GA 3456. Inulit-ulit ni Tatay Boyong ang plate number sa kanyang pag-iisip at itinapon ang fishing rod at tumalon sa tubig. Sa kabutihang palad, mababaw ang gilid ng dike hanggang baywang ang tubig. Lumangoy si Tatay Boyong patungo sa lumulubog na wheelchair. Malapit nang lumubog ang mukha ni Celia sa tubig. May mga bubbles na umaakyat mula sa kanyang bibig. Lola, gumising po kayo! Nahawakan ni Tatay Boyong ang wheelchair. Gamit ang kasanayan na natutunan niya sa 30 taon niyang pagiging bumbero, kinapa niya ang seatbelt buckle. Click! Inialis niya si Celia mula sa wheelchair at hinila palabas ng tubig. Inihiga si Celia sa damuhan at sinimulan ang CPR. 1, 2, 3. Umubo si Celia nang malakas at ibinuga ang tubig. Nakarinig siya ng mahinang hininga. Hay! Ligtas! Kinuha ni Tatay Boyong ang cellphone sa nanginginig na kamay at denial ang 911. Hello? May nahulog sa dike. Bilisan niyo po. Dumating ang ambulansya at dinala si Celia sa ospital. Sumama si Tatay Boyong sa emergency room. Sinuri ng doktor si Celia at sinabi, may hypothermia siya, ngunit ligtas ang buhay niya. Kaunti lang kung nahuli. Delikado. Napahawak ni Tatay Boyong sa kanyang dibdib. Salamat sa Diyos. Salamat. Pagkaraan, dumating ang pulis. Nagtanong ang detective kay Tatay Boyong. Sir, maaari po ba ninyong ipaliwanag ang sitwasyon? Isinalaysay ni Tatay Boyong ang lahat ng nakita niya ng gabing iyon. Itinulak ng mag-asawa ang lola na nakasakay sa wheelchair. Sa dike, kitang-kita ko. Isinulat ng detective sa kanyang notebook. Naalala niyo po ba ang plate number ng kotse? Tumango si Tatay Boyong. 12 GA 3456. Kitang-kita ko sa ilaw ng brake light. Yumuko ang detective at nagpasalamat. Maraming salamat sa inyong mahalagang testimonya. Dahil sa inyo, naligtas ang biktima. Nagtanong din ang pulis kay Celia. Ngunit hindi pa siya nakakabawi mula sa shock. Junjun. Junjun. Ang pangalan lang ng anak niya ang binabanggit ni Celia. Hindi siya makapagsalita ng iba. Kinabukasan ng umaga, lumabas sa balita ang insidente sa dike. Isang may 67 taon na babae na nasa wheelchair ang nahulog sa dike kagabi. Nakita at iniligtas siya ng isang mangingisda. Iniimbestigahan ng pulisya ang kaso sa posibilidad na may tangkang pagpatay. Si Manang Berta, na nagtitinda ng ulam sa palengke, ay nanood ng telebisyon at huminto. Ang dike at wheelchair na nakita niya sa screen. Wag naman sana. Nagputi ang mukha ni Manang Berta. 1 buwan na ang nakalipas nang sinabi ni Junjun na dinala niya si Celia sa nursing home. Pero hindi man lang niya maibigay ang pangalan ng nursing home. Mabilis na isinara ni Manang Berta ang karinderiya at tumakbo sa ospital. Nang dumating sa emergency room, nagtanong si Manang Berta sa nurse. Nasaan po ang lola na iniligtas kagabi sa dike? Ibinigay ng nurse ang room number. Binuksan ni Manang Berta ang pinto ng kwarto. Nakahiga sa kama si Celia. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mata ay malabo. Celia! Tumakbo si Manang Berta at niyakap si Celia. Bumuhos ang kanyang luha. Celia, ano ang nangyari? Sabi mo sa nursing home ka. Bakit ka natagpuan sa dike? Tiningnan ni Celia si Manang Berta. Namuo ang luha sa kanyang mata. Berta, si Junjun. Hindi nakapagsalita si Celia at umiyak ng umiyak. Umiyak din si Manang Berta. Celia, ayos lang. Nandito ako. Makalipas ang ilang araw, inilipat si Celia sa isang regular kwarto. Unti-unti siyang kumalma habang sumasailalim sa rehabilitation. Sa panahong iyon, nakilala ni Celia ang isang babae. Isang nasa katanghaliang edad na babae
na madalas niyang nakikita sa rehabilitation room. Mama, nagpa-therapy na naman kayo? Tumango si Celia. Oo, ikaw? Ngumiti ang babae at sumagot. Dahil sa mama ko, laging nandito ako. Na-admit siya dahil sa car accident. Ang pangalan ng babae ay Ate Gina. May 55 taon. Nagtatrabaho siya bilang reservations team leader sa isang cruise travel agency. Nakita ni Gina ang sarili niyang ina kay Celia. May pagkakahawig siya sa kanyang ina na pumanaw 10 taon na ang nakalipas. Mama, hindi po ba kayo sinasamahan ng guardian niyo? May lungkot sa mukha ni Celia. Guardian? Wala. Nagulat si Gina. Mga anak niyo po? Yumuko si Celia. May anak naman ako. Namuo ang luha sa mata ni Celia. Hindi na nagtanong pa si Gina. Pagkalipas ng ilang araw, madalas nang nag-uusap sina Celia at Gina sa rehabilitation room. Ibinahagi ni Gina ang kanyang kwento kay Celia. Hindi rin ako naging mabuting anak sa mama ko. Pumunta ako sa ibang bansa para magtrabaho 10 taon na ang nakalipas. Sa panahong iyon, pumanaw si mama. Namuo ang luha sa mata ni Gina. Hindi ako nakarating sa huling sandali niya. Iyon ang pinagsisisihan ko habang buhay. Hinawakan ni Celia ang kamay ni Gina. Ganoon pala ang nangyari. Tiningnan ni Gina si Celia. Naaalala ko si mama kapag nakikita ko kayo, kaya gusto ko kayong alagaan. Nagtiwala si Celia kay Gina. At sa unang pagkakataon, ibinahagi niya ang kanyang kuwento. Sa totoo lang, ako ang babae na iniligtas mula sa dike. Nanlaki ang mata ni Gina. Ang kaso sa balita, tumango si Celia, ang anak ko at manugang. Itinulak nila ako sa tubig. Hindi nakapagsalita si Gina sa shock. Dahan-dahang isinalaysay ni Celia ang nangyari. Ang pagbibigay ng Faithin 0,000 para sa kasal. Ang pag-iwan sa kanya sa bakanteng bahay matapos siyang stroke, at ang pagtapon sa kanya sa dike. Nanginginig ang kamay ni Gina. Paanong nagawa iyon ng anak? Ang mukha ni Gina ay namula sa galit at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Celia. Mama, tutulungan ko kayo. Siguradong gagawin ko. Umiling si Celia. Huwag na, tapos na yon. Mariing sinabi ni Gina. Hindi pa tapos. Hindi natin dapat hayaan ang masasamang tao na yun. Nag-isip sandali si Gina at nagtanong. Mama, alam niyo po ba ang pangalan ng anak at manugang niyo? Sumagot si Celia. Junjun at Mara. Kinuha ni Gina ang cellphone niya. Nagtatrabaho ako sa travel agency. Subukan kong tingnan kung makita ko. Nang gabing iyon, dumalaw si Manang Berta sa kwarto ni Celia. May dala siyang folder ng dokumento. Celia, tingnan mo ito. Kinuha ni Manang Berta ang papel mula sa folder. Isang Cruise World Tour reservation confirmation. Nakita ko yan sa drawer habang naglilinis sa bakanteng bahay. Book pala ng cruise ang mag-asawa. Nanlaki ang mata ni Celia. Cruise? Ang reservation confirmation ay nakalagay ang pangalan ni na Junjun at Mara. Ang departure ay sa loob ng 2 linggo. Sa sandaling iyon, binuksan ni Gina ang pinto ng kwarto at pumasok. Mama, nakita ko na. Book sa kumpanya namin ang pangalan ni na Junjun at Mara. Tiningnan ni Gina ang confirmation at tumango. Tama, iyan yon. 3 milyong piso. 3,000 na biyahe sa mundo. Nanginginig ang kamay ni Celia. Ang perang yan. Pera yan sa benta ng lupa ko. Tumigas ang mukha ni Gina. Sinubukan nilang patayin kayo at gagamitin pa nila ang pera nyo para magbakasyon? Mahigpit na kinuyom ni Gina ang kanyang kamao. Mama, haharangin ko sila. Gagawin ko! Tiningnan ni Celia si Gina. Sa unang pagkakataon, sumiklab ang pag-asa sa kanyang mata. Gina, kaya mo ba talagang harangin? Tumango si Gina. 20 taon akong nagtatrabaho sa travel agency. May paraan. Hinawakan ni Manang Berta ang kamay ni Celia. Celia, huwag kang mananahimik. Lumaban tayo. Tiningnan ni Celia ang 2 babae. At dahan-dahang tumango. Sige, lalaban ako. Sa unang pagkakataon, sumiklab ang fire of revenge sa mata ni Celia. Kinabukasan ng umaga, pumasok si Ate Gina sa travel agency. Nang umupo sa kanyang desk, binuksan niya ang computer at muling sinuri ang reservation. Junjun at Mara, Cruise World Tour,
3,000 Vero. Departure sa loob ng 2 linggo. Nanginginig ang kamay ni Gina. Sinubukan nilang patayin ang kanyang mama at gagamitin pa nila ang pera niya para magbakasyon. Hindi niya iyon mapapatawad. Nagtungo si Gina sa CEO's office. Sinabi niya sa secretary, "Pakiusap, gusto kong makausap si Mr. Ricardo. Importante ito." Pagkaraan, binuksan ni Gina ang pinto ng CEO's office. Si Mr. Ricardo ay nakaupo sa upuan at nagbabasa ng dokumento. "Miss Gina, anong problema?" Umupo si Gina at sinabing, "Sir, may sasabihin po ako." Isinalaysay ni Gina ang lahat ng narinig niya kay Celia. Ang pagtatapon ng anak at manugang sa ina sa dike. Ang pagpa-book ng cruise gamit ang benta ng lupa ng ina at na may investigasyon na ang pulisya. Unti-unting tumigas ang mukha ng CEO. Totoo ba yan? Inabot ni Gina ang reservation confirmation. Sila po ang nagpa-book sa kumpanya natin. Hindi po sila dapat payagang sumakay. Tinignan ng CEO ang dokumento. Matagal siyang nag-isip bago nagsalita. "Miss Gina, hindi natin ito dapat pagdesisyonan. Kailangan natin ang resulta ng investigasyon ng pulisya." Pinutol ni Gina ang sinabi ng CEO. "Sir, paano kung sumakay sila at umalis? 3 buwan ang biyahe sa mundo. Kahit matapos ang investigasyon, hindi natin sila mahuhuli." Tumango ang CEO. "Tama ka, pero," mariing sinabi ni Gina, "ang kumpanya natin ay magiging katuwang ng mga may sala sa tangkang pagpatay. Paano kung lumabas sa balita? Anong mangyayari sa image ng kumpanya natin?" Nagbago ang ekspresyon ng CEO. Nag-isip siya sandali at nagpasya. "Sige, cancel ang reservation. Bawal sumakay." Yumuko si Gina. "Salamat po, sir." Nang hapong iyon, tumakbo si Gina sa ospital. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Celia at sinabing, "Mama, tapos na. Cancel ko na ang cruise reservation." Nanlaki ang mata ni na Celia at Manang Berta. "Talaga?" Tumango si Gina. "Opo, hindi sila makakasakay sa departure date." Pinagsaluhan ni Manang Berta ang kamay. Ang mga masasamang tao na yun. Magaling. Si Celia ay tahimik na hinawakan ang kamay ni Gina. Namuo ang luha sa kanyang mata. "Gina, salamat. Maraming salamat." Mahigpit na hinawakan ni Gina ang kamay ni Celia. "Mama, simula pa lang po ito. Kailangan nating mag-file ng reklamo." May takot sa mukha ni Celia. "Reklamo? Sa anak ko?" Tumango si Gina. "Mama, isipin niyo ang ginawa nila. Hindi natin sila dapat hayaan." Sumuporta rin si Manang Berta. "Celia, tama si Gina. Kailangan mo nang kumilos." Matagal na nag-atubili si Celia. Ito ang anak na pinalaki niya sa loob ng 34 na taon. Kahit gaano siya kagalit, kadugo pa rin niya ito. Ngunit naaalala niya ang mukha ng anak na umiwas ng tingin sa dike. Ang mukha na umiiwas sa mata ng kanyang ina hanggang sa huli. Nagdesisyon si Celia, "Sige, magreklamo tayo." Pagkalipas ng 2 araw, pumunta si Celia sa presinto. Inalalayan ni Manang Berta. Nakaupo siya sa wheelchair at pumasok sa interview room. Nagtanong ang detective kay Celia, "Ano po ang relasyon niyo sa mga akusado?" Nanginginig ang boses ni Celia. "Anak at manugang ko po." Tumango ang detective at isinulat. "Maaari po bang sabihin niyo sa amin ang nangyari ng gabing iyon?" Dahan-dahang isinalaysay ni Celia ang nangyari. Ang kasinungalingan tungkol sa nursing home. Ang pagtali sa kanya sa wheelchair sa dike. Ang pagtulak ng manugang sa wheelchair habang tumatawa. Ang pagtalikod ng tingin ng anak. Nagulat ang detective. "May saksi po ba?" Sumagot si Manang Berta. "Si Tatay Boyong po." Nakita niya ang lahat habang nangingisda at iniligtas niya si Celia. Tumango ang detective. "Makikipag-ugnayan din kami kay Tatay Boyong." Pumunta si Tatay Boyong sa presinto. Umupo siya sa harap ng detective at detalyadong isinalaysay ang nangyari ng gabing iyon. "Nangingisda ako sa damuhan. Mga 2:00 ng umaga, dumating ang kotse at bumaba ang mag-asawa." Nagtanong ang detective, "Nakita niyo po ba talaga ang mag-asawa?" Tumango si Tatay Boyong. "Opo." Itinulak ng babae ang wheelchair at inihulog ang lola sa tubig. Ang lalaki ay nakatayo lang at nanonood. "Naalala niyo po ba ang plate number? 12GA3456. Malinaw kong nakita sa ilaw ng brake light." Isinara ng detective ang notebook at sinabing,
Maraming salamat sa inyong mahalagang testimonya. File na kami ng warrant of arrest. Nagtanong si Tatay Boyong. Kailan niyo po huhulihin ang mag-asawa? Sumagot ang detective. Dahil sa takot na tumakas sila, plano naming hulihin sila sa araw ng departure ng cruise. Lumipas ang 2 linggo. Sa araw ng cruise departure, sa pier, siniyasat ni na Junjun at Mara ang kanilang mga maleta at pumasok sa terminal. Nagningning ang mukha ni Mara sa tuwa. Han, sa wakas, biyahe sa mundo na. Enjoy, tayo sa loob ng 3 buwan. Ngumiti lang si Junjun nang may pag-aalala. Hindi niya ipinahalata na may mabigat siyang nararamdaman. Pumila sila sa check-in counter. Pagkaraan, sinuri ng staff ang pasaporte ng mag-asawa. Tumigas ang ekspresyon ng staff. Sinuri niya ang computer screen ng ilang beses at sinabing, "Sir, ma'am, pasensya na po. Cancelled po ang reservation niyo." Nagulat si Mara. "Ano? Cancelled? Nagbayad kami ng 3,000. Labis na nabahala ang staff. "Desisyon po ito ng head office. Hindi po kayo pwedeng sumakay." Sumigaw si Mara at hinampas ang counter. "Nagbibiro ba kayo? Tawagin niyo ang manager." Pinakalma ni Junjun si Mara. "Mara, kalma." "Kalma? P3,000 Bella." "Yun. P3,000 Bella." Nagpupumiglas si Mara. Sa sandaling iyon, may lumapit mula sa likuran. "Junjun at Mara, kayo ba yan?" Lumingon si Junjun. 2 pulis ang nakatayo. "Opo, bakit po?" Kinuha ng pulis ang posas. "Inaaresto namin kayo sa salang tangkang pagpatay. May karapatan kayong manahimik." At kumuha ng abogado. "Clank!" Ipinosas ang kamay ni Junjun. Sumigaw si Mara. "Ano? Tangkang pagpatay? Anong pinagsasabi niyo?" Ipinosas din ng pulis si Mara. "Kasama ka ring akusado." Nagpupumiglas si Mara. "Nabaliw na ang biyenan ko." "Ano bang ginawa namin?" Malamig na sinabi ng pulis. "Akusado kayo sa pagtapon ng biktima sa dike. May saksi." Nagputi ang mukha ni Mara. "Saksi?" Yumuko si Junjun. Hindi siya nakapagsalita. Hinila ng pulis ang mag-asawa palabas ng terminal. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. "Sino yan? Tangkang pagpatay? Nakakatakot naman." Sa oras na iyon, sa kwarto ng ospital. Binuksan ni Ate Gina ang telebisyon. May breaking news na lumabas. Nahuli ang isang mag-asawa sa pier kaninang umaga sa salang tangkang pagpatay. Sila ay akusado sa pagtapon ng kanilang may 60 taon na ina sa dike. Lumabas sa screen sina Junjun at Mara na naka-posas. Tahimik na nanood si Celia sa screen. "Mama, nahuli na sila." Hinawakan ni Gina ang kamay ni Celia. Hindi nakapagsalita si Celia. Niyakap ni Manang Berta ang balikat ni Celia. "Celia, ayos na. Tapos na." Bumuhos ang luha mula sa mata ni Celia. Hindi niya alam kung luha ba iyon ng kaligayahan o kalungkutan. Ang anak na pinalaki niya sa loob ng 24 na taon ay nakita niyang naka-posas at hinihila. Tinapos ni Celia ang panunood ng eksenang iyon. Mahigpit na hinawakan ni Gina ang kamay ni Celia. "Mama, pupwede kayong umiyak. Iiyak niyo lahat." Niyakap ni Celia ang kamay ni Gina at umiyak ng walang boses. Umiyak din si Manang Berta. Tahimik na pinanood nilang tatlo ang telebisyon. Sumikat ang araw mula sa bintana. Ang sumusunod ay bahagi ng kwento na may kalalabasan sa hukuman na dapat panatilihin ang haba at ritmo. Lumipas ang 3 buwan matapos mahuli ang mag-asawa. 1 linggo na lang bago ang unang pagdinig. Unti-unting gumagaling si Celia mula sa rehabilitation sa ospital. Unti-unting bumabalik ang lakas sa kanang braso niya. Nakakaya na niyang lumakad ng ilang hakbang gamit ang tungkod, hindi na wheelchair. Nang hapong iyon, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang hindi kilalang babae ang pumasok. Isang babae na may edad 60. Tumingin si Celia. "Sino po kayo?" Ang babae ay biglang lumuhod sa harap ni Celia. "Mama, ako po ang nanay ni Mara. Pakiusap, bawiin niyo na po ang reklamo." Ang ina ni Mara pala. Namamaga ang kanyang mga mata. "Mama, nagkamali po si Mara. Ako na po ang humihingi ng tawad." Umiling si Celia. "Tawad? Ang anak mo ang nagtapon sa akin sa tubig. Sinubukan niya akong patayin." Ibinagsak ng nanay ni Mara ang kanyang noo sa sahig. Alam ko po." Nabaliw po si Mara. Pero kung makukulong siya, tapos na ang buhay niya.
Pakiusap, bigyan niyo siya ng isang pagkakataon. Tumigas ang ekspresyon ni Celia. Sana ako rin. Hindi natapos ang buhay ko. Muntik na akong mamatay sa malamig na tubig. Tumingin ang nanay ni Mara. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Mama, magbabayad po kami. Magkano po? Pakiusap. Bawiin niyo lang po ang reklamo. Mariing sinabi ni Celia. Hindi ito tungkol sa pera. Umalis na kayo. Nagbago ang ekspresyon ng nanay ni Mara. Ang kanyang mapagpakaawa na tingin ay naging malamig. Mama, gagawin niyo ba talaga ito? Tumango si Celia. Oo, gagawin ko. Dahan-dahang tumayo ang nanay ni Mara. Ipinagpag niya ang alikabok sa kanyang palda at sinabing, sige, tingnan natin. Hindi ito matatapos dito. Umalis ang nanay ni Mara ng padabog. Sumara ang pinto ng malakas. Matagal na tiningnan ni Celia ang pinto. Kumakabog ang kanyang puso. Makalipas ang ilang araw, may kakaibang nangyari. May lumabas na post tungkol kay Celia sa internet. Ang katotohanan tungkol sa lola na biktima ng tangkang pagpatay. May kalakip ang post na larawan ng hospital bill ni Celia. Kita ang lahat ng kanyang personal information. Ang nilalaman ay nakakagulat. Ang lolang ito ay masamang ina na gustong ipakulong ang kanyang anak dahil sa pera. Kawawa naman ang anak. Daan-daang comments ang lumabas. Ipinakulong ang sariling anak, sana tamaan ng kidlat. Ganoon ba talaga siya gahaman, sa pera? Kawawa ang manugang na nakasama ang ganoong biyenan. Nagbuhos ang mga vicious comment. Hindi tumigil ang mga paninira kay Celia. Tumakbo si Ate Gina sa kwarto ng ospital. Mama, nakita niyo po ba ito? Ipinakita ni Gina ang screen ng cellphone niya. Nagputi ang mukha ni Celia. Ano yan? Bakit nandito ang hospital bill ko? Nagdesisyon si Gina. Gawa yan ng nanay ni Mara. Nagbanta siya noon. Nanginginig ang kamay ni Celia. Tiningnan niya ang screen at nakita ang mga insulto. Tao ba ang nagpapakulong sa anak niya? Sana namatay na lang siya para natahimik na ang anak niya. Matanda na. Pera lang ang alam. Naghiwalay ang dibdib ni Celia. Nahirapan siyang huminga. Gina, ako. Hinawakan ni Celia ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namula. Mama! Mama! Inalalayan ni Gina si Celia. Ang katawan ni Celia ay nagpupumiglas. Nurse! Tumawag po kayo ng nurse! Sumigaw si Gina. Tumakbo ang nurse. Si Celia ay bumagsak sa kama. Malabo ang kanyang mata at nawalan siya ng malay. Sinuri ng doktor si Celia at sinabi kay Gina. Biglang tumaas ang blood pressure niya. Stress ang dahilan. Nagtanong si Gina. Delikado po ba? Tumango ang doktor. May banta ng brain hemorrhage. Kailangan niya ng absolute rest. Dapat iwasan ang external stimuli. Nagtanong si Gina. Ang pagdinig po, mayroon kaming unang pagdinig sa loob ng 1 linggo. Umiling ang doktor. Sa kalagayan niya, mahirap. Malaki ang magiging problema kung pipilitin. Lumabas si Gina sa hallway at kinuyom ang kanyang kamao. Hindi ko hahayaan ang nanay ni Mara. Agad na pumunta si Gina sa presinto. Sa presinto, sinabi ni Gina sa detective. Pakiusap, hanapin niyo ang nagsulat ng malicious post. Ang biktima ay bumagsak. Tumango ang detective. Sige, iimbestigahan namin. Pagkaraan ng ilang araw, tumawag ang detective kay Gina. Nakumpirma na ang nagsulat. Lumabas na ito ay isinulat mula sa computer ng nanay ng akusadong si Mara. Nagdesisyon si Gina. Sila nga pala, sinabi ng detective. Magpa-file kami ng hiwalay na kaso para sa defamation at personal information leak. Dumating ang araw ng unang pagdinig. Nakahiga si Celia sa kama sa ospital. Hinawakan ni Gina ang kamay ni Celia. Mama, wag na po kayong pumunta. Sabi ng doktor, hindi po pwede. Umiling si Celia. Ayos lang, kailangan kong pumunta. Sinubukan ni Gina na pigilan siya. May testimonya ni Tatay Boyong at may sapat na evidence. Mananalo tayo kahit wala kayo. Hindi sumagot si Celia. Nagpatuloy ang pagdinig nang wala si Celia. Sa courtroom, nagtaas ng boses ang abogado ni Mara. Hindi dumalo ang biktima, si Celia. Paano natin mapapatunayan ang guilty nang walang testimonya ng biktima? Nag-react ang prosecutor. May testimonya kami ng saksi. Ngumiti ang abogado ni Mara. Gaano katama ang testimonya ng isang matanda na nangingisda ng gabi? Madilim yun. Sa gallery, kinuyom ni Manang Berta ang kanyang kamao.
Galit na galit siya. Sa sandaling iyon, tumayo si Junjun sa witness stand. Sa tanong ng abogado, sumagot si Junjun. May demensya si Mama. Nang gabing iyon, siya mismo ang nagtulak ng wheelchair at nahulog sa tubig. Nagbulungan ang mga tao sa gallery. Tumayo si Manang Berta. Kasinungalingan, may demensya si Celia. Hindi totoo. Binayo ng judge ang kanyang gavel. Tumahimik. Hinila si Manang Berta palabas. Pagkatapos ng pagdinig, tumakbo si Gina sa ospital. Mama, malaking problema. Nagsinungaling si Junjun. Nagtanong si Celia. Anong sinabi niya? May demensya daw kayo, kaya kayo mismo ang nahulog sa tubig. Tumigas ang mukha ni Celia. Demensya? May demensya ako? Tumango si Gina. At sinubukan ding sirain ng abogado ang testimonya ng saksi. Sabi niya, hindi raw tama dahil madilim. Bumangon si Celia sa kama. Gina, kailangan kong pumunta sa pagdinig. Sinubukan siyang pigilan ni Gina. Mama, sa kalagayan niyo ngayon. Hinawakan ni Celia ang kamay ni Gina. Sumiklab ang apoy sa kanyang mata. Ako mismo ang magsasabi na wala akong demensya at sinubukan nila akong patayin. Nakita ni Gina ang tingin ni Celia at hindi na siya nakapigil pa. Sige po, Mama. Ako ang magdadala sa inyo. Tumango si Celia. Salamat, Gina. Tumakbo rin si Manang Berta sa kwarto. Celia, ako na ang magtutulak ng wheelchair mo. Sama-sama tayo. Tiningnan ni Celia ang dalawang babae. Namuo ang luha sa kanyang mata. Berta, Gina, salamat. Maraming salamat. Hinawakan nilang tatlo ang kamay ng isa't isa. Nagpasya silang manalo sa pagdinig kinabukasan. Lumulubog na ang araw sa labas. Bukas ang araw kung saan magdedesisyon ang lahat. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising si Celia. Sumikat ang araw mula sa bintana. Binuksan ni Gina ang pinto ng kwarto. Mama, handa na po ba kayo? Tumango si Celia. Oo, tara na. Dinala ni Manang Berta ang wheelchair. Isinakay si Celia at umalis sila sa ospital. Sa loob ng kotse, sinabi ni Gina, Mama, kung nahihirapan po kayo, sabihin niyo lang. Pwede tayong magpahinga kahit kailan. Umiling si Celia. Ayos lang. Tatapusin ko ito ngayon. Dumating sila sa korte. Nang pumasok si Celia sa courtroom sakay ng wheelchair, nagbulungan ang mga tao sa gallery. Ang biktima. Siya pala ang lola na nahulog sa dike. Kahit may sakit, pumunta. Si Junjun ay nakaupo sa defendant's seat. Yumuko siya nang makita ang kanyang ina na pumapasok. Si Mara ay kumagat sa kanyang labi at tumingin kay Celia. Binuksan ng judge ang kanyang bibig. Biktima, Celia, maaari po ba kayong magbigay ng testimonya? Nanginginig ang boses ni Celia. Opo, maaari. Tumango ang judge. Pumunta po kayo sa witness stand. Itinulak ni Gina at Manang Berta ang wheelchair ni Celia sa harap ng witness stand. Dahan-dahang huminga si Celia at nagsalita. Pinalaki ko ang aking anak solo sa loob ng 24 na taon. Tumahimik ang courtroom. Lahat ay nakikinig sa sinabi ni Celia. Nang mamatay ang asawa ko sa car accident, nasa edad 28 ako. Ang anak ko ay may 8 taon. Nanginginig ang boses ni Celia. Gumising ako ng alas 4 ng umaga para magluto ng ulam. Hindi ako nagpahinga kahit pa nagbalat at nagdugo ang aking mga kamay. 3 buwan akong nagutom sa tanghalian para lang makapagtipon ng pambayad sa tutorial ng anak. Naririnig ang hikbi sa gallery. Nang makapasa ang anak ko sa kolehiyo, umiyak ako ng umiyak sa gitna ng palengke. Iyon ang pinakamasayang sandali ko. Tumigil si Celia sandali. Nilunok niya ang luha at nagsalita muli. Ngunit ang anak na iyon, itinapon ako sa dike. Binalutan ng katahimikan ang courtroom. Nang gabing iyon, sinabi ng manugang ko, sa susunod na buhay niyo, sana sa mayamang pamilya na kayo ipanganak. Hindi sa nagtitinda lang ng ulam sa palengke. Tiningnan ni Celia si Junjun. Tiningnan ko ang mata ng anak ko. Nagmakaawa ako na iligtas niya ako. Lalo pang yumuko si Junjun. Ngunit umiwas ng tingin ang anak ko. Iniwasan niya ang mata ko hanggang sa huli. Bumuhos ang luha sa pisngi ni Celia. Iyon ang pinakamasakit. Mas masakit pa sa pagkahulog sa tubig. Ang pagtalikod ng tingin ng anak ko ang mas masakit. Sumabog ang hikbi sa iba't ibang bahagi ng gallery. Pinunasan ni Manang Berta ang kanyang luha gamit ang handkerchief. Nagtanong ang prosecutor,
Sinasabi ng defense na may demensya raw kayo, kaya kayo mismo ang nahulog sa tubig. Maaari po ba kayong magbigay ng pahayag tungkol dito? Umiling si Celia. Wala akong demensya. Hirap lang ako kumilos dahil sa stroke, ngunit ang isip ko ay malinaw. Tiningnan ni Celia si Junjun ng diretsyo. Junjun, anong araw ka pinanganak? Napaurong si Junjun. Marso 11, 1982. Ang unang lakad mo ay Pebrero 80, 1983. At ang unang tawag mo sa akin ng mama ay Mayo 3, 1983. Nagbulungan ang mga tao sa courtroom. Naaalala yan ng may demensya? Naaalala ang petsa ng 34 na taon na ang nakalipas? Tinakpan ni Junjun ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang balikat, pagkatapos, tumayo si Tatay Boyong sa witness stand. Nangingisda ako sa dike ng gabing iyon. Detalyadong nagbigay ng testimonya si Tatay Boyong. Noong una, nag-isip kong isang pamilya ang nagdadala ng pasyente, pero itinulak ng babae ang wheelchair sa tubig. Nagtanong ang prosecutor. Nakita niyo po ba talaga ang mga akusado? Tumango si Tatay Boyong. Opo, itinulak ng babae ang wheelchair at ang lalaki ay nakatayo lang at nanonood. Paano niyo po nakumpirma sa dilim? Nakabukas ang headlight ng kotse at nang umalis sila, nakita ko ang plate number sa ilaw ng brake light, 12 GA 3456. Kitang-kita ko. Nagreklamo ang abogado ni Mara. Ang saksi ay isang 70 taong gulang na matanda. Hindi maganda ang paningin sa gabi. Sigurado ba kayo na tama ang nakita nyo? Mariing sumagot si Tatay Boyong. 30 taon akong nagtatrabaho bilang bumbero. Sinanay akong magligtas ng tao sa sunog. Ang makita ang tao sa dilim ay specialty ko. Hindi nakapagsalita ang abogado. Tumayo si Manang Berta sa witness stand. Namumula ang kanyang mga mata. 40 taon kaming magkaibigan ni Celia. Nagbigay ng testimonya si Manang Berta tungkol sa nakaraan ni Celia. 3 buwan siyang nagutom sa tanghalian para lang makapagtipon ng tuition para sa anak niya. Sinabi niya sa akin na nagda-diet siya. Nanginginig ang boses ni Manang Berta. Nakita ko ang kamay ni Celia sa araw ng graduation. Magaspang at may mga kalyo. Itinago niya ang kamay niya sa manggas at kumuha ng larawan sa tabi ng anak niya. Umiyak si Manang Berta. Iyon ang anak na pinalaki niya. Ang anak na pinalaki niya sa dugo at pawis. Ngunit ang anak na iyon ang nagtapon sa kanya sa tubig. Sumabog ang hikbi sa iba't ibang bahagi ng gallery. Sa huli, tumayo si Ate Gina sa witness stand. Ako ang reservations team leader sa cruise travel agency. Nagpa-book ang mga akusado ng cruise sa kumpanya namin. Nagsumite si Gina ng reservation confirmation bilang evidence. Isang P3 milyong, na biyahe sa mundo. Ang date ng reservation ay kinabukasan, mismo matapos nilang itapon ang biktima sa dike. Nagbulungan ang mga tao sa courtroom. Ang perang yon ay galing sa benta ng lupa ni Celia. Sinubukan nilang patayin ang ina at gagamitin ang pera para magbakasyon. Tiningnan ni Gina sina Junjun at Mara ng diretsyo. Nawalan din ako ng mama 10 taon na ang nakalipas. Hindi ako nakarating sa huling sandali niya. Iyon ang pinagsisisihan ko habang buhay. Ngunit ang mga taong ito ay sinubukan pang patayin ang kanilang buhay na ina. Hindi sila dapat patawarin. Nagbigay ng final plea ang prosecutor. Iminumungkahi ko ang 15 taong pagkakakulong para kay Junjun at 15 taong pagkakakulong para kay Mara. Biglang tumayo si Mara. Hindi po ako nagkasala. Nagsisinungaling po ang biyenan ko. Binayo ng judge ang kanyang gavel. Tumahimik. Hinila ng pulis si Mara. Nagpupumiglas si Mara at sumigaw. Biyenan! Bakit? Ano ang nagawa kong mali? Hindi sumagot si Celia. Tahimik lang siyang tumingin kay Mara. Pagkaraan ng 1 linggo, nagbukas ang sentencing hearing. Nagsimula ang judge. Ang krimen ng mga akusado ay isang heinous crime na lumabag sa humanity. Tiningnan ng judge si Junjun. Akusado Junjun, sinubukan mong patayin ang iyong ina na solo kang pinalaki sa loob ng 34 na taon. Ginawa mo yan, kahit alam mong nagutom siya sa tanghalian, para lang makapagtipon ng pambayad sa tutorial mo. Yumuko si Junjun. Akusado, Mara, ikaw ang nagtulak at nagplano ng krimen. Ikaw mismo ang nagtulak ng wheelchair sa tubig. Pagkatapos ng krimen, book ka ng bakasyon gamit ang yaman ng biktima. Nagbigay ng hatol ang judge.
Hinatulan ko ang akusadong si Junjun ng 17 taong pagkakakulong at ang akusadong si Mara ng 15 taong pagkakakulong. Sumigaw si Mara. 15 taon? Hindi. Hindi po! Hindi nakapagsalita si Junjun. Yumuko lang siya at umiyak. Idinagdag ng judge. At ang nanay ng akusadong si Mara ay hiwalay na inakusahan sa salang defamation at personal information leak. Tahimik na pumikit si Celia nang marinig ang hatol. Bumuhos ang luha sa kanyang pisngi. Mahigpit na hinawakan ni Gina ang kamay ni Celia. Niyakap din ni Manang Berta ang balikat ni Celia. Celia, tapos na? Tapos na. Hindi sumagot si Celia. Tahimik lang siyang umiyak. Itinulak ni Gina ang wheelchair palabas ng courtroom. Sumikat ang araw mula sa bintana. Tiningnan ni Celia ang sikat ng araw at nag-isip. Tapos na ba talaga? Lumipas ang 6 na buwan matapos ang hatol. Isang araw, may tumawag kay Celia. Celia, may visitation request po mula sa kulungan. Matagal na nag-atubili si Celia. Nag-isip siya kung makikipagkita ba sa anak o hindi. Nagtanong si Gina, Mama, pupunta po ba kayo? Tumango si Celia. Oo, kailangan kong pumunta. May huli akong sasabihin. Inalalayan ni Gina si Celia sa kotse. Nagtungo silang dalawa sa kulungan. Malamig ang visiting room ng kulungan. Sa likod ng salamin, lumabas si Junjun na nakasuot ng damit ng bilanggo. Payat na payat si Junjun. May maitim na eye bag sa ilalim ng kanyang mata. Umupo si Junjun sa harap ng salamin. Hindi siya makatingin. Mama. Basag ang boses ni Junjun. Tahimik lang tiningnan ni Celia ang kanyang anak. Ang anak na pinalaki niya sa loob ng 34 na taon. Ang anak na pinalaki niya habang nagluluto ng ulam tuwing madaling araw. Iniyak ni Junjun ang kanyang noo sa salamin. Mama, nagkamali ako. Nabaliw ako. Hindi sumagot si Celia. Dahil lang sa sinabi ni Mara. At sa pagpapahirap ng utang, nawala ako sa katinuan. Mama, pakiusap. Patawarin mo ako. Hinampas ni Junjun ang salamin. Mama, tumingin ka sa akin. Pakiusap. Dahan-dahang nagsalita si Celia. Junjun. Tumingin si Junjun. Puno ng luha ang kanyang mukha. Nagtanong si Celia. Nang gabing iyon, nakita mo ang mata ko, di ba? Napaurong si Junjun. Nagmakaawa akong iligtas mo ako. Sinabi kong mama at tumingin ka sa akin. Nanginginig ang boses ni Celia. Pero bakit ka umiwas ng tingin? Bakit mo iniwasan ang mata ni mama? Hindi nakasagot si Junjun. Nanginginig lang ang kanyang labi. Muling nagtanong si Celia. Sumagot ka. Bakit ka umiwas ng tingin? Ibinagsak ni Junjun ang kanyang noo sa sahig. Natakot ako. Natakot ako sa mata mo. Bumuhos ang luha mula sa mata ni Celia. Ganoon. Natakot ka. Natakot ka sa mata ni mama. Dahan-dahang tumayo si Celia. Junjun, may sasabihin din ako. Tumingin si Junjun. Mahinang sinabi ni Celia. Ang anak ko ay namatay sa dike ng gabing iyon. Nagputi ang mukha ni Junjun. Mama, ang anak ko na pinalaki ko sa loob ng 34 na taon ay namatay sa tubig ng gabing iyon. Ang taong nasa harap ko ngayon ay hindi ko anak. Hinampas ni Junjun ang salamin. Mama, wag mong gawin yan. Pakiusap. Tumingin si Celia. Mabuhay ka ng maayos. Umiyak si Junjun. Mama! Mama! Hindi na lumingon si Celia. Binuksan niya ang pinto ng visiting room at lumabas. Umalingaw-ngaw ang iyak ni Junjun sa hallway. Hindi huminto si Celia sa paglalakad. Inalalayan ni Gina si Celia. Mama, ayos lang po ba kayo? Tumango si Celia. Oo, ayos lang. Ayos na. Bumuhos ang luha sa pisngi ni Celia. Ngunit hindi nanginginig ang kanyang mga hakbang. Lumipas ang 1 taon. Patuloy na rehab, si Celia. Noong una, hindi siya makalakad ng walang wheelchair. Ngunit hindi siya sumuko. Gumigising siya tuwing umaga at nagsasanay maglakad. Nadadapa siya at natutumba. Ngunit tumatayo siya ulit. Bawat linggo, dumadalaw si Gina sa ospital at tinutulungan si Celia. Mama, 1 hakbang pa. Kaya niyo po yan. Dumadalaw din si Manang Berta tuwing may oras siya. Celia, lumaban ka. Nandito kami. Pagkalipas ng 1 taon, nakakaya na ni Celia maglakad gamit ang tungkod. Mabagal,
ngunit naglalakad siya sa sarili niyang mga paa. Isang araw ng tagsibol, isang maliit na karinderya ang nagbukas sa palengke. Nakasulat sa sign na Celia's Lutong Bahay. Tumayo si Celia sa harap ng karinderya. Nakatingin siya sa sign habang nakahawak sa tungkod. Ngumiti si Manang Berta sa tabi niya. Celia, sa wakas, magsisimula ka na ulit. Tumango si Celia. Oo, magsisimula na ulit. Sa loob ng karinderya, nakadisplay ang iba't ibang ulam. Ginisang kangkong, laing, adobo, at atsara. Iyon ang mga ulam na niluto ni Celia sa loob ng 34 na taon. Sa araw ng opening, dumating si Tatay Boyong na may dalang bouquet. Lola, congratulations! Sana umunlad ang karinderya niyo. Hinawakan ni Celia ang kamay ni Tatay Boyong. Tatay Boyong, maraming salamat sa pagliligtas niyo sa akin ng gabing iyon. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako rito. Ngumiti si Tatay Boyong. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Sana maging malusog kayo at mabuhay ng matagal. Nagtipon ang mga tindera sa palengke. Celia, congrats! Nakakatuwang makita ka ulit. Masarap pa rin ba ang luto mo? Ngumiti si Celia ng matagal na panahon. Uminit ang kanyang puso. Bawat linggo, pumupunta si Gina sa karinderya. Kumakain sila ng tanghalian ni Celia at nagkukuwentuhan. Isang araw, sinabi ni Gina, Mama, nang makita ko kayo, naaalala ko ang mama ko. Tiningnan ni Celia si Gina. Ang hindi ko po pagdating sa huling sandali niya ay ang pinagsisisihan ko habang buhay. Pero nang makilala ko kayo, parang nabawasan ang sakit. Namuo ang luha sa mata ni Gina. Ang pagiging mabuti ko po sa inyo ay parang pagtanaw ko ng utang na loob sa mama ko. Mahigpit na hinawakan ni Celia ang kamay ni Gina. Gina, salamat. Dahil sa iyo, nabuhay ako. Niyakap ni Celia si Gina. Anak na kita ngayon. Naiintindihan mo? Umiyak si Gina sa yakap ni Celia. Opo, Mama. Salamat. Hinimas ni Celia ang likod ni Gina at sinabing, Marami akong ipapabaon na ulam. Dalasan mo ang pagbisita. Ngumiti si Gina habang umiiyak. Opo, bawat linggo po ako pupunta. Isang gabi, pagkatapos isara ang karinderya, naglakad si Celia pauwi. Dahan-dahan siyang naglalakad gamit ang tungkod. Nang dumating sa bahay, binuksan niya ang ilaw. Sa isang sulok ng living room, nakalagay ang memorial photo ng kanyang asawa. Umupo si Celia sa harap ng larawan. Nakangiti ang kanyang asawa sa larawan. Mahal, nandito na ako. Tiningnan ni Celia ang larawan at sinabing, Si Junjun, alam mo di ba? Hindi ko inakala na magiging ganoon siya. Namuo ang luha sa mata ni Celia. Pero ayos na ako ngayon. May mga mabubuting tao sa tabi ko. Nandyan si Gina, si Berta, at si Tatay Boyong. Ngumiti si Celia. Parang makakaya ko na ulit mabuhay. Hindi mo na kailangang mag-alala. Hinimas ni Celia ang larawan. Magsisikap akong mabuhay hanggang sa makapunta ako sa tabi mo. Bantayan mo ako. Kinabukasan ng umaga, gumising si Celia ng alas 5. Hindi na alas 4. Ngunit maaga pa rin siyang nagising. Sa daan patungo sa karinderya, unti-unting nagsisindi ang mga ilaw sa palengke. Naghahanda na ang mga tindera. Binuksan ni Celia ang karinderya, kailangan niyang magluto ng ulam ngayon. Naglinis siya ng mga gulay at nagpakulo ng karne. Nagluto siya ng adobo at gumawa ng atsara. Hindi na siya kasing bilis ng dati. Ngunit ayos lang. Kaya na niyang dahan-dahanin. Dumating ang unang customer sa harap ng karinderya. Ngumiti si Celia at binati siya. Tuloy po kayo. Pinili ng customer ang ulam at nagtanong, Ate, balita ko, masarap daw ang luto niyo rito. Tumango si Celia. Opo, 34 na taon ko na po yang niluluto. Kainin niyo po ng masaya. Umalis ang customer, dala ang ulam. Ngumiti si Celia habang tinitingnan ang likod ng customer. Sumikat ang araw sa palengke. Tumayo si Celia sa harap ng karinderya gamit ang tungkod. Binati siya ng mga taong dumadaan. Celia, fighting ngayon. Masarap ang ulam mo. Ikinaway ni Celia ang kanyang kamay at sumagot. Salamat. Balik po kayo. Ang init ng sikat ng araw ay bumagsak sa katawan ni Celia na nakatayo gamit ang tungkod. Ang ilaw ng karinderya ay nagningning ng maliwanag sa palengke. Nagsisimula na ang bagong araw ni Celia. Ano ang masasabi niyo sa kwento ni Celia? Ang mas malamig pa sa tubig ng dike ay ang pagtalikod ng tingin ng anak.
Ngunit si Celia ay nakabangon sa gitna ng lamig na iyon. Kailangan kong sabihin ito bago magsimula. Siguro, nag-isip niyo na drama lang ang kuwento na ang anak at manugang ay nagtapon sa ina sa dike para magpa-book ng cruise. Pero sa totoo lang, noong taong 2023 lang, umabot sa 20,000 ang kaso ng elder abuse. Sa mga nagkasala, 80% ay miyembro ng pamilya. Ang mga magulang na iniiwan ng kanilang anak. Hindi lang iyan kuwento ni Celia, ngunit kailangan kong ipaalala na ang kuwento ngayon ay batay sa totoong karanasan, ngunit fictionalized. Baka may exaggeration o dramatic elements na idinagdag sa proseso ng pagkuwento, ngunit malinaw ang aral na ibinibigay ng kuwentong ito. Ibinigay ni Celia ang lahat sa kanyang anak, savings, goodwill money, pati na ang lupa sa probinsya. Ngunit ang bumalik ay ang malamig na dike. Mga kaibigan, kahit gaano nyo kamahal ang inyong anak, kailangan ninyong protektahan ang sarili ninyo para sa inyong pagtanda. Itago nyo ang isang bank account. Huwag ninyong ilagay ang pangalan ng inyong anak sa title ng lupa. Iyon din ang paraan para sa inyong anak. Kapag binigay nyo ang lahat, matututo lang ang anak ninyo na maging entitled, hindi maging grateful. At tandaan, ang nagligtas kay Celia ay ang hindi kilalang mangingisda, si Tatay Boyong. At ang nagbigay ng bagong buhay kay Celia ay si Ate Gina, na hindi niya kadugo. Hindi lahat ng pamilya ay nasa panig mo. Ang totoong pamilya ay ang nabuo sa puso, hindi sa dugo. Kung mayroon kayong mga problema sa inyong anak ngayon, huwag kayong magpakasawa sa pagsisisi. May mga bagong relasyon na naghihintay sa inyo, tulad ni Celia. Ang kaibigan sa palengke at ang kapitbahay ay pwedeng maging pamilya. Si Celia ay iniwan sa dike sa edad na 68, ngunit nagbukas siya ulit ng karinderiya sa edad na 69. Walang huli para magsimula. Ang sandali na nag-isip mong tapos na ang lahat ay pwedeng maging simula ng bagong buhay. Subscribe, like, at click ang notification bell at makikita ninyo ang tunay na kaligayahan tulad ni Celia. Mag-iwan ng comment sa location nyo at ang inyong opinyon. Magbabalik kami sa susunod na kuwento ni Celia. Laging maging malusog, iwasan ang sakit at maging masaya. Salamat.